una sa lahat. Amerika, Israel at Iran tigil putukan sa loob ng 2 linggo. Ilang residente ng Iran nagsunog ng watawang bilang simbolo ng kanilang nabahag na buntot ng US. Pero teka, ang ceasefire na yan, anong epekto sa presyo ng ating petrolyo? Ang buong detalye, alamin mamaya. Magandang gabi Pilipinas sa Frontline Tonight. Pangulong Bongbong Marcos bumuelta laban sa mga fake news na kumakalat online tungkol sa kanyang kalusugan. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. Bawas presyo sa petrolyo, posible raw pero hindi agad mararamdaman. Mga mangingisda sa bansa nangalahati dahil maraming hindi na pumapalaot bunsod ng mahal na petrolyo. Habang ang produksyon natin ng bigas, posible raw din mangalahati. Pamimigay ng ayuda para sa mga tricycle driver sa probinsya umarangkada na. Cessna plane bumagsak sa Dinagat Island. 2 sakay nito patuloy pang hinahanap. Petisyon ni VP Sara Duterte sa Korte Suprema na ipatigil ang impeachment proceeding sa Kamara, pinanatan ng mga congressman. At sa gitna ng kalbaryo sa presyo ng langis, kilalanin ng mga hindi nakakalimot na gumawa ng kabutihan para sa mga nangangailangan. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang bumuelta laban sa mga fake news na kumakalat online tungkol sa kanyang kalusugan. Kakasuhan daw na Malacanang ang mga nagpapakalat ito. Narito ang Frontline Report. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. Si Pangulong Bongbong Marcos na mismo ang sumagot sa mga nagtatanong tungkol sa kanyang kalusugan. Sa one-on-one interview ni Palace Press Officer Claire Castro sa Pangulo, sinabi niyang walang dapat ipag-alala sa kanyang kalusugan. I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. Nawala na yung taba ko, baka babalik. So that's what I'm taking care of. But I want to magpapasalamat naman ako sa mga nag-aalala sa akin. Una nang na-diagnose na may diverticulitis si PBBM o yung impeksyon at pamamaga sa bahagi ng bituka. Pero hindi naman daw ito nakamamatay. Sa programang Long Conversation ng One News, unang sinabi ni Castro na hindi palakain ang Pangulo mula nang magkasakit. Nag-iingat lang daw siya para hindi bumalik ang kanyang sakit. Maximum yung level ng kanyang pain. Ngayon, dahil sa sobrang naranasan niya, ayaw niya nang kumain ng sobra. Ayaw niya nang kumain ng, alam mo, maaari pang sumakit yung kanyang tiyan. Nanindigan din ang palasyo na fake news ang kumakalat sa social media na na-ospital daw si PBBM. Sasampahan daw ng reklamo sa DOJ ang mga nagpapakalat nito. Sa gitna ng pag-iingat sa sarili, tuloy sa kanyang trabaho ang Pangulo. Dito na niya ring sinabing magandang oportunidad ang 2 linggong ceasefire ng Amerika, Israel at Iran para makapasok o makalabas na ang mga naiipit nating tripulante. What do you think po, paano ito makakatulong sa globally, sir, at sa atin? Well, natural. Kasi kasama doon sa agreement na pinag-usapan, na doon sa ceasefire, na bubuksan ang Straits of Hormuz. Libo-libong naiiwan doon sa ceasefire na nakaparking lang doon, nag-aantay na makapasok o lumabas. So, magagawa na nila yung kanilang trabaho. So, we will take full advantage of the 2 weeks to increase our supply as much as possible. Naniniwala rin ang Pangulo na hindi sapat ang saglit na tigil putukan para mapababa ang presyo ng petrolyo. 2 weeks may not be enough time to bring the prices down, but maybe if it is extended further than that with the prospect of even better situation following, then prices will start to follow. Wala namang nabanggit sa panayam kung nakapagdesisyon na siya sa suspensyon o pagbabawas ng excise tax sa petrolyo. Noong nakaraang buwan ng pirmahan ng Pangulo ang panukalang pagkakaroon ng emergency powers para rito. Una nang sinabi ni PBBM na ipatutupad ito sa lalong madaling panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Tobias, News 5. Nagkasundo ang Amerika, Israel at Iran sa isang tigil putukan na tatagal po ng 2 linggo.
At sa unang araw pa lamang, baba na agad ang presyo ng langis sa world market. Narito, Frontline Report. Sinunog ng ilang residente sa Iran ang watawat ng Amerika. Simbolo raw ng pagyuko ng US ngayong kasado na ang dalawang nigong ceasefire o tigil putukan. Ilang oras bago ang deadline ng ultimatum ni US President Donald Trump na pupulbusin niya ang Iran, biglang umeksena ang Prime Minister ng Pakistan. Panawagan niya, i-extend ang ultimatum. Buksan ang Strait of Hormuz, magtigil putukan na. At gumana yan. Pumayag si Trump na i-hold muna ang pag-atake. Pumayag din ang Iran na buksan ang Hormuz kung saan dumaraan ang malaking bahagi ng langis ng mundo. At higit sa lahat, pumayag din ang parehong bansa sa ceasefire for 2 weeks. Walang bombahan. Tingin pa ni Trump, tumulong ang China para kumbinsihin ang Iran. Napigilan ng mas malaking gera na posibleng kumitil sa buhay ng mga Iranian na nag-human chain pa nga sa mga tulay at planta. Pero hindi pa tapos ang kwento. Habang may ceasefire sa Iran, tuloy pa rin ang pambobomba sa Lebanon. Ibig sabihin, hindi pa totally tahimik ang rehiyon. Ngayon, may 10-point peace proposal ang Iran. Halos lahat, agree na raw ang Amerika. Ifa-finalize nila yan habang may ceasefire. Pero teka, ang tanong ng mga Pinoy, anong connect ng tigil putukan ng Amerika, Israel at Iran sa presyo ng gasolina at diesel? Simple lang. Kapag bukas ang Strait of Hormuz, tuloy ang daloy ng langis. Kapag tuloy ang supply, hindi nagkakaubusan. Kapag hindi nagkakaubusan, hindi sumisipa ang presyo. Kaya sa loob lang ng isang araw, bagsak ang presyo ng langis sa world market. Mula $117, naging $93 per barrel ito. Halos 16% ang ibinaba. Pinaplano pa na maglabas ng 400 million barrel ng langis ang mga bansang Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom at Amerika sa world market para mas bumaba palalo ang presyohan. Pero huwag muna mag-celebrate dahil ang totoo, global ang presyo ng langis. Kahit bumaba sa world market, hindi ibig sabihin bukas mura na agad ang petrolyo. May delay yan, may dagdag pa na buwis at depende pa sa galaw ng dolyar. At hanggat hindi tuloy-tuloy ang kapayapaan sa Middle East, sa isang iglap, ay pwedeng sumabog ulit ang tensyon. Roller coaster ulit ang presyo ng langis at damay ang bulsa ng bawat Pilipino. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Kagabi lamang akala mo magugunaw na po yung mundo dahil sa giyera sa gitnang silangan. Nagbigay kasi si US President Donald Trump ng isang ultimatum. Buburahin daw niya ang isang sibilisasyon kung hindi bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz. Ayon kay Trump, bobombahin niya ang lahat ng mga tulay, mga power plants, pati ang desalination plants ng Iran at sari-sari pang mga civilian infrastructure. Awa ng Diyos, bago sumapit ang deadline kaninang alas 8 ng umaga dito sa Pilipinas, nagkasundo ang dalawang panig sa isang tigil putukan. Makikipagpulong ang panig ng US at Iran sa Biyernes para mag-usap at sana naman para magkasundo. Siyempre, marami po ang natuwa at nagalak sa biglaang ceasefire, bagamat mas marami ang nagulat. Bakit? Dahil nung isang araw lamang, parang halos imposibleng magkasundo ang dalawang panig dahil sobra pong magkaiba ang kanilang mga posisyon. Ito lamang po, may 10 demands ang Iran sa US na mulat sa pool ay binasura na ng US. Pero kanina, ang sabi po ni Trump na workable ang mga demands na ito bilang basehan ng kanilang negosasyon. Gaano ka-kontrobersyal ang mga demands ng Iran? Ito po. Una, Iranian full control over the Strait of Hormuz. Katunayan, may singil pa na $2 million na toll fee para sa lahat ng barkong dadaan sa Strait of Hormuz, pambayad daw sa reconstruction ng Iran. Ito pa, complete withdrawal of all US military forces sa buong gitnang silangan. Doon pa lamang po sa unang dalawang demands, parang talo-talo na. Ang lifting ng lahat ng sanctions laban sa Iran at ang pag-release ng mga frozen assets ng nasabing bansa. At ito pa ang kontrobersyal. Sa Farsi version na nilabas ng Iranian state media,
may demand na tanggapin ng US at Israel na tuloy-tuloy lamang ang Iranian Nuclear Enrichment Program. Ito po ang nakakapagtaka. Ang demand na yan, nandun po nakalista sa Farsi or Iranian language version na nilabas ng Iranian state media. Pero wala po ito sa English version na nilabas naman ng UN. Tandaan, ang lahat po ng mga demands na ito, matagal na pong binasura ng US. Pero ngayon, sa hindi po malinaw na dahilan, mukhang payag ang US na pag-usapan ang mga demands na ito. Kaya't eto po tayo ngayon. Bagamat marami ang natutuwa na nagkasundo sa isang ceasefire, ang mas malaking tanong, may tunay bang posibilidad ng isang permanenteng kasunduan o babalik lamang ba sila sa patuloy na bakbakan? Samantala, kahit may ceasefire, hindi pa raw agad-agad mararamdaman ang epekto nito sa presyo ng petrolyo dito sa Pilipinas. Pero posible raw ang rollback. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerald de la Peña. 5 linggo na mayagpag ang presyo ng langis sa mga gasolinahan dahil sa giyera ng Amerika, Israel at Iran. Umabot ito sa higit 100 piso na nag-isanhi pa ng kabi-kabilang protesta ng transport groups. Pero ang presyo ng langis sa world market biglang bumaba matapos i-anunsyo ang ceasefire ng tatlong bansa. Mula sa $110 per barrel, $91 na lang ang presyo ng krudo. Ito na ba ang hinihintay nating rollback? Ayon sa oil industry sources ng News 5, posibleng walang pagbabago sa presyo o di kaya magkaroon ng rollback sa susunod na linggo base sa resulta ng 2 araw na trading sa international market. Pero ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, posibleng abutin pa ng ilang buwan bago maramdaman ang bawas presyo. Will it go down to 100? I think it will take some months because most of the infrastructure, especially LNG, has been destroyed. And I think LNG in Qatar will take 5 years to fix. And then all the other pipelines and all the other infrastructure of Middle East on oil. So although the war will stop, there has been structural change in the industry. So I think the problem will stay longer than the war itself. Ganyan din ang pananaw ni dating Energy Secretary Jose Rene Almendras, lalo't may mga natira pang supply ng mahal na langis sa mga refinery. It will take 30, 60, maybe even 90 days for the flows, the logistical flow to normalize. Manage expectations lang po, baka naisipin ng taong bayan na dahil dito biglang bagsakan na, hindi naman po, hindi ganun kadali yun. Yung mga tinira po ng mga refinery, logistics facilities, it will take a few months to restore that kasi hindi naman yan off the shelf na spare parts, di ba? Ayon sa isang analyst, ibang usapan pa kung mapuputol ang tigil putukan. This will not normalize within the next 6 months to a year. Pag na-breaking ceasefire, we're back to the uncertain period, no? So risk will be higher. So what will happen? So prices again will spike up. Pinaka-importante raw, dapat matuto na ang Pilipinas sa nangyaring epekto ng giyera. Dapat maraming mapagkukunan ng supply ng langis at nakalatag na ang mga pulisiya para mabawasan ang pagdepende ng bansa sa mga imported na langis. We need to diversify our resources. We need to still push yung mga sustainable and structural reforms that we need, especially on power and energy, especially in agriculture. We need to be self-sufficient so that we can protect ourselves from so-called spikes in prices or inflation. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nagsama-sama ang 13 komite sa Kamara para sa isang super committee na tutugon sa krisis sa langis. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Wala pa ring preno ang pagsirit ng presyo ng langis sa bansa. Kaya naman ang Kamara bumuo ng super committee para talakayin ang krisis sa langis. Binubuo ito ng 13 komite ng Kamara na kung tawagin ay Legislative Energy Action Development o LEAD Council. Kabilang sa mga layunin nito ay ang agaran at mas direktang pagtugon o yung tinatawag nilang targeted assistance para sa mga apektado ng krisis. Gayon din ang mga pangmatagalang solusyon at reforma. The objective is clear. Protect the Filipino people, stabilize the economy, and build resilience against future shocks. Present sa pagdinig ng LEAD Council si Energy Secretary Sharon Garin. Tinanong siya ng Super Committee kung may kailangang kapangyarihan ang DOE tuwing nagkakaroon ng ganitong krisis, lalo't deregulated ang industriya ng langis sa bansa. So if DOE can,
the very least, dictate how much they should earn in times of those difficult times, then DOE can, the public can be more protected from profiteering and any other taking advantage of the situation, Mr. Chair. During urgent emergency situations like today, the DOE should have the power to cap the premium or income. Ultimately, yes, Mr. Chair. Okay, Because okay I na just ako want doon. to add, triggers can be based on price or on the availability of our reserves. Halimbawa, pag ang inventory level natin is below 15, pero yung presyo mababa pa rin, it should trigger still, no? Mga things like that, Okay. Mr. Chair. Inusisa rin sa pagdinig ang mas mataas na presyo ng petrolyo sa Pilipinas kumpara sa mga karatig bansa. Sa datos ng Energy Department, 111% ang itinaas ng presyo ng diesel mula February 23, habang higit 70% naman ang naging paglobo sa presyo ng gasolina sa loob lang ng isang buwan. I think it's our oil structure also of our industry. Kasi fully liberalized siya eh. And we don't have any buffers. We tax it. We don't have any buffers as into price control. Wala tayong oil stabilization fund, unlike the other countries that are less vulnerable. Meron silang subsidy on their pump price, and they have their own source of oil, and also they have their own bigger refineries. Ang problema, kung anong bilis ng pagsipa ng presyo ng petrolyo ay siya namang bagal ng pagbaba nito, oras na tumigil na ang gyera sa Middle East. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Halos kalahati na sa mga mangingisda sa Luzon ang tumigil na raw sa pagpapalaot. Hindi raw kasi nila kayang pasanin ang bigat ng mahal na petrolyo. Narito ang Frontline Report. Hindi na lang sa transportation at mga bilihin ramdam ang bigat ng mega oil price hike, pati mga mangingisda, apektado na rin. Sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, napag-alamang hanggang kalahati na ng fisherfolk sa Luzon ang tumigil na sa pamamalaot. Hindi na raw kasi nila kayang pasanin ang napakamahal na petrolyo sa pangingisda. Ayon yan sa grupong Sinag. Last week, before yung third mega increase, 30% na hindi pumapalaot. We surveyed from Cavite, Bataan, Zambales, Pangasinan. This week, because of the increase last Tuesday, almost 50%. Ang iba naman, kaunti na lang ang nahuhuling isda. Doon sa nakakapalaot pa, ang nakukuha nila is between 5 to 10 kilos na lang kasi they cannot go far. Sa tala ng Sinag, 80% ng production expenses ng mga mangingisda ay napupunta sa petrolyo. Kaya kakarampot na lang din ang kita nila. Sa gitna niyan, nagsimula na raw ang Department of Agriculture na mamigay ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa mga fisher folks. Pero para sa Sinag, maliit pa yan. Bukod dyan, pahirapan din daw ang pagkuha ng ayuda dahil sa mga requirement. Nirereklamo sa atin, kailangan i-cleanse yung listahan kasi ang listahan, ang first requirement, may bangka ka. Hindi naman lahat may bangka eh. Hiniling din ng Sinag na mabigyan pa rin ng ayuda maging ang mga hindi na nakakapangisda. Nagbabalita mula sa Frontline. Sa Eileen de la Cruz, News 5. Dahil pa rin sa seri ng mga mega oil price hikes, pinangangambang mabawasan ng kalahati ang produksyon ng bigas sa bansa. Ayon sa Department of Agriculture, posibleng bumaba ng hanggang 20% o katumbas ng 2 million metric tons ang rice production sa ating bansa. Pero kung hindi raw ito aaksyonan, posibleng umabot pa yan sa kalahati. Bukod sa mahal na petrolyo, binawasan na rin daw ng mga magsasaka ang paggamit ng fertilizer o pataba dahil sa mahal na presyo nito, bunsod po ng giyera sa Middle East. Matatandang tinutulak ng ilang senador ang pagkakaroon ng supplemental budget para pandagdag ayuda sa mga apektadong sektor sa agrikultura. The best case scenario is 20% reduction. That's the best case scenario. It can even go up to 50% decline in productivity because you see, pag wala hong fertilizer, walang magagawa yung farmer. Kung hindi niya kayang bumili ng gasolina, wala siya magagawa, walang kalabaw eh. Tiniyak ng Department of Trade and Industry na wala magiging pagtaas sa presyo ng mga bilihin hanggang April 30. Sinabi po yan ng ahensya sa kanilang pag-iikot sa ilang grocery stores. Layo ng kanilang pag-iikot na masigurong sumusunod sa Suggested Retail Price or SRP ng basic commodities sa mga pamilihan.
Linggo-linggo raw na nakikipag-usap sa mga retailer at mga manufacturers ng DTI para bantayan ang presyuhan. Ayon pa sa DTI, hindi kailangang mag-panic buying ng publiko. And so far, compliant po. Yung price po nila is below the price set by the DTI. So again, no need to panic, no need to hoard. Stable po ang prices ng basic necessities and prime commodities. Showbiz tonight na tayo. Dismayado si Cyril Manabat dahil sa pambabastos matapos magpapaunlak ng selfie sa isang PNVS driver. Pinost ng PNVS driver ang kanilang selfie at pinalabas na ang aktres ang nagpa-picture. Meron din itong caption na may double meaning at comments na may halong kabastusan. Kwento ni Cyril, nangyari ang insidente habang papunta siya sa trabaho kahapon. Nakipag-selfie raw ang driver bago siya bumaba. Hindi ko yan papalagpasan. Of course, hindi dapat nagiging entertainment yan in any form. Again, it's never about the piece of clothing. Nakapantrabaho ako. Agad namang naglabas ng pahayag ang ride-hailing platform at sinabing ipinatawag na nila ang sangkot na driver para imbestigahan. Patikim pa lang yan ang aking mga pasabog. More chika with V-Return. Susunod, ilang tricycle driver wala sa listahan ng ayuda. Congressman Percy Sendanya ginit na nagigipit si VP Sara kaugnay ng impeachment kaya't dumulog ito sa Korte Suprema. At veteran actress Dolly De Leon ang may bagong international project. Magbabalik pang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Isang Cessna airplane na bumagsak sa bayan ng Tubahon sa Dinagat Islands kaninang hapon. Ayon sa mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng bayan, may narinig na pagsabog ang ilang residente. Agad namang natunto ng mga otoridad ng crash site at narecover ang ilang pininiwalaang bahagi ng eroplano. Sa lakas at hindi ng impact, natabunan ng lupa ang Cessna airplane. Base sa investigasyon, galing ng Subic ang eroplano at patungo sana sa Siargao. Patuloy pang hinahanap ang dalawang sakay nito. Inaalam pa rin ang sanhi ng plane crash. Umarangkad ang pamamahagi ng ayuda para sa mga tricycle driver sa mga probinsya. Pero hindi pa rin nawawala ang problema sa mga listahan. Nasa frontline na balitang yan, Ian Suyu. Maaga pa lang, daang-daang mga tricycle driver ang matyagang pumila para sa unang araw ng payout ng Assistance on Individuals in Crisis Situation o AICS sa Angeles, Pampanga. Kabilang dyan ang tsuper na si Rino Nunag. Tumagal din ng higit 1 oras bago niya nakuha ang 5,000 pisong ayuda. Pero kung siya raw ang tatanungin, hindi raw ito sapat. Isipin mo naman, ang hirap ng pasada. May pambili ka na ng bigas, may pambili ka na ng ulam. Bakit? Ngayon sa panahon nga ito, huwag ka nang maselan. Kahit dilata lang, itlog, pwede na para makaraos lang. Kung may mga sumakses sa pagkuha ng cash assistance, may ilan namang sama lang ng loob ang nakuha dahil wala sila sa listahan ng mga benepisyaryo. Gaya na lang ni Ryan Espeleta na siya mismong gumawa ng listahan ng kanilang toda. Ako mismo yung gumawa sa master list. Tapos wala yung pangalan ko. Paano naman po kami? Naghintay po kami ilang oras dito. Tapos ganito yung madadaanan namin. Kami sir, inihingi lang namin yung malinaw na sagot, no, kung makakapag-payout ba kami this week or next week. At least may ine-expect kaming ayuda. Kaso wala rin silang malinaw na sagot na... Ganyan din ang naging problema sa Panabo City sa Davao del Norte. Bahagya pang nagkatensyon dahil uminit ang ulo ng ilang tsuper. Panawagan na mo, kay mapil media, kay legal may mga
Legal may mga dili may mga kolorom. Dapat priority may. Paliwanag ng DSWD, sa LGU raw nanggagaling ang master list ng mga nakakatanggap ng ayuda. Magsasagawa raw sila ng special payout ngayong buwan para sa mga hindi nakatanggap ng ayuda sa mga probinsya. Samantala, sa susunod na linggo naman ang payout ng mga hindi nakatanggap ng ayuda noong nakaraang buwan sa Metro Manila. Meron din kasi nasa listahan pero sa araw na yun hindi nakapunta dahil nasa hospital, umuwi ng probinsya. So next week, kasado na sa Metro Manila yung mga special payout. I-announce na namin yung mga petsa by tomorrow. Sa kabuuan, nasa 367,000 na tricycle drivers ang target na mabigyan ng ayuda sa mga probinsya nationwide. Mas marami yan kumpara sa 59,000 na tricycle drivers na nauna nang nabigyan noong nakaraang buwan. Bukod dyan, plano rin daw ng ahensya na gawing digital ang pamimigay ng ayuda sa ilang driver sa susunod na round ng AIX payout. The next round, kinakausap na namin yung mga financial service provider para we can go e-wallet or digital. Lalo-lalo na yung mga TNVS, yan yung yung mga ride-hailing na four-wheel, yung mga MC taxi, yung mga service delivery. Yung mga yan, lahat yan, meron yung e-wallet kasi yung commissions nila, nakukuha nila through e-wallets . Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Ang VP na gipit sa Supreme Court kumakapit. Yan po ang banat ng isang kongresista kasunod ng petisyong inihain ni VP Sara Duterte sa Korte Suprema para ipahinto ang kanyang impeachment proceedings. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Ang Vice President nagipit sa Supreme Court talaga kumakapit. Confirmed, wala talaga siyang balak harapin itong kaso. Ito ang reaksyon ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa inihaing petisyon ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema na ihinto ang impeachment proceedings laban sa kanya. Git ng legal team ni VP Sara, inabuso ng Kamara ang kapangyarihan nito. Labag daw sa saligang batas ang pag-refer ng mga reklamo sa House Committee on Justice nang hindi dumadaan sa plenaryo. Tinututulan din ng kampo ng bise ang anilay mini trial na ginagawa ng komite. Pero ayon kay Sendanya, malinaw na umiiwas lang ang bise. Desperado na sila, natatakot na lumabas ang ebidensya, natatakot na lumabas ang katotohanan. Kasi alam ni VP Sara, paglabas ng ebidensya, wala na siyang takas. Para kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, nililin lang ng kampo ng bise ang SC at ang publiko. Mali raw ang interpretasyon ng kampo ng bise sa konstitusyon. Wala raw mali sa ginagawang proseso ng pagdinig ng impeachment complaints ng House Committee on Justice. Nangyari raw ang referral ng plenaryo sa komite noong February 23. Wala rin daw paglabag sa one-year bar rule. Hindi raw patitinag ang komite sa inihaing petisyon ni VP Sara sa SC. Belta naman ni ML Party List Representative Leila De Lima, baka raw akala ni VP Sara ang SC ay Sara's Court na pwede niyang takbuhan para takasan ang pananagutan. May event si VP Sara kanina sa Davao City pero hindi na siya nagpa-unlock ng panayam. Dati nang sinabi ng kanyang kampo na hindi umiiwas ang bise sa impeachment proceedings. Sa ngayon, pinakukomento na ng Korte Suprema ang mga respondent sa petisyon, kabilang sina House Speaker Bogie D, Batangas Representative Jervy Luistro at mga naghain ng impeachment complaints. Sabi naman dyan ni Ridon, wala pa namang TRO o Temporary Restraining Order ang Korte laban sa Duterte impeachment proceedings. Kaya see you raw on April 14. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. May panibagong international project ang veteran actress at Pinay Pride na si Dolly De Leon. Kabilang siya sa cast ng upcoming Apple TV dark comedy series na Maximum Pleasure Guaranteed. Gaganap si Dolly bilang si Detective Sofia Gonzalez, habang bida sa serye ang Canadian actress na si Tatiana Maslany. Iikot ang storya sa isang divorced mother na masasangkot sa delikadong investigation matapos niya umanong makawitness ng isang krimen. Mapapanood na ang Maximum Pleasure Guaranteed sa Apple TV this May 20. Susunod, restaurant sa Marikina namimigay ng libreng merienda sa mga tsuper. At BTS, nirelease na ang music video ng kanilang single na Hooligan. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight.
Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Kuha yan sa MRT 3 top station kaninang hapon kung saan hirap ang mga pasero dahil sa napakahabang pila. Hanggang sa mismong bago ng tren, pahirapan ang pagsasakay. Ayon sa DOTR at sa MRT 3 management, nagkaroon ng delay sa southbound stations dahil sa signaling issue. Naayos yan pasado alas 5 na ng hapon, sakto po sa rush hour. Pero bumalik sa normal na operasyon pasado alas 8 na ng gabi. Lumutang ang bayanihan sa Marikina. Isang kainan doon namigay ng libreng pagkain para po sa mga tsuper. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Sa maliit na kusina na ito sa isang restaurant sa Marikina, naabutan namin si Chef Jason Maulit kasama ang kanyang kitchen staff. Abala sila sa pagluluto ng ilan sa kanilang best sellers na gising-gising at binagoongan. Pero hindi ito order ng kanilang regular customers. Ayon kay Chef Jason, libre itong ipamimigay sa mga namamasada na apektado ng taas presyo sa krudo. Pinilahan ng mga tsuper ng jeep, bus, tricycle, TNVS at mga delivery rider ang libreng ulam at kanin na ipinamahagi ni na Chef Jason. Kwento niya, noong COVID-19 pandemic pa, nagsimula ang kanilang inisyatiba. Inspirasyon daw ni Chef Jason ang kanyang mga lola na nasawi sa COVID. Lugmok daw sila noon pero marami ang tumulong sa kanilang pamilya na makabangon. Mula noon, panata na raw ni na Chef Jason ang pagtulong tuwing may bagyo at iba pang krisis. Tingin ko kapag dumating ka na sa punto na gasolina o pagkain yung pagpipilian mo, dapat may tumulong na. Tingin ko rin po kung hindi po siya gagawin ng mga taong nasa kapangyarihan, gagawin na lang siya ng private sector. Galing sa sariling bulsa at tulong mula sa mga kaibigan at mga pribadong individual, kumukuha ng panggasto sina Chef Jason. Sa dami raw ng tumutulong, itutuloy nila ang programa hanggat maubos ang mga donasyon. Laking pasalamat naman ng mga tsuper ang libreng pagkain. Malaking tulong po ito sa mga delivery riders na katulad namin. Maraming salamat po. Maraming natutulungan na kagaya kong tricycle driver. Sa dami ng problema ng bansa, hindi maikakaila ang bigat na pasan ng maraming Pilipino. Pero sa kabila nito, hindi nawawala ang malasakit sa kapwa hanggat hindi lubos na naaabot ng tulong at wala pang malinaw na solusyon. Sa huli, tayo pa rin ang magbabayanihan. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Aabot daw sa 1.8 billion pesos ang halagang naibigay kay dating Public Works Engineer Bryce Hernandez mula po sa mga ghost projects. Sinuwalat yan ng state witness na si Sally Santos sa kanyang pagharap sa Sandigan Bayan. Nasa frontline na balitang yan, Camille Samonte. Sumalang sa witness stand ang kontraktor na si Sally Santos sa pagdinig sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kaugnayan sa kasong malversation laban kina dating Senator Bong Revilla, dating DPWH Bulacan 1st District Engineers Bryce Hernandez, JP Mendoza at iba pa dahil sa ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Si Santos ang isa sa mga tumatayong state witness sa flood control scandal. Isiniwalat niya na ipinahihiram niya ang kanyang lisensya bilang contractor ng Sims Construction kay Hernandez. Ang kapalit, 3% makukuha niya bilang royalty fee sa mga proyektong mula sa DPWH. Ayon kay Santos, si Hernandez ang namimili at nagbibigay ng proyekto na makukuha ng Sims Construction. Aabot daw sa 1.8 billion pesos ang halaga ng 42 na proyektong nakuha ng Sims sa DPWH mula 2024 hanggang 2025. Nasa 400 milyong piso naman ang pinakamalaking halagang i-deliver di umano ni Santos kay Hernandez sa loob lang ng isang araw. Pero giit ni Santos,
hindi niya alam na ghost project ang mga ito. Natuklasan na lang daw ito ni Santos nang mabalita na personal na inspeksyonin ni Pangulong Bongbong Marcos ang naturang site kung saan dapat itinayo ang proyekto. Tinanong din si Santos kung may direkta ba siyang transaksyon kay Revilla. Ang sabi ni Santos ay wala raw dahil si Hernandez ang lagi niyang nakakausap sa mga proyekto. Kasama si Revilla sa mga kinasuhan dahil ang dating senador umano ang proponent ng isa sa mga ghost project sa Pandi, Bulacan. Ang basihan ng alegasyong ito ay ang dokumento na galing daw mismo sa DPWH kung saan nakasaad ang budget proponent para sa proyekto ay may initials na SBR. Yan daw ang dating senador ayon sa prosekusyon. Matatanda ang nasabi na rin dati ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagdinig ng Senate Ribbon Committee na nag-deliver siya ng kickback para kay Revilla. Date naman ang kampo ni Revilla, wala pa ring ebidensyang direktang nag-uugnay sa dating senador sa naturang ghost project. The witness categorically and clearly stated when asked by the court if she had ever dealings with former Senator Bong Revilla, and she categorically, clearly and expressly stated na wala. Ayon naman kay Santos, sariling desisyon niya ang pagtestigo at walang nag-utos sa kanyang gawin ito. Nauna nang nagbalik ng 20 million pesos sa gobyerno si Santos para ipakita ang kanyang sinseridad. Nagbabalita mula sa Frontline, Cabil Samonte, News 5. Abangan, motor taxi rider at isang pasahero nagpagandang loob sa tsuper na naubusan ng gasolina o diesel. At ang music video ng latest hit ng BTS na Hooligan inilabas na. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. It's giving balik debut era but expensive. Ang global pop sensation ng BTS sa bago nilang music video na Hooligan. Watch this beat going hooligan. We pop out, we acting a fool again. Hooligan. Watch this beat going hooligan. Sa MV ang kanilang cool and edgy dark outfit with explosive dance moves. Mala rebellious with high energy ang beat ng kanta. Kaya say ng ilang armies, it's giving 2013 vibes. Co-written ni na RM, J-Hope, and Suga ang Hooligan. Third music video na ito mula sa kanilang arirang comeback album. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Wednesday mga kapatid. At para sa ating pabaong pampagood night, pagpupugay sa sakripisyo ng mga tsuper ang tampok natin ngayong gabi. Isang tsuper ang namasahe para bumili ng langis matapos tumirik ang kanyang jeep habang may mga sakay na pasahero. Narito ang report. Sa katirikan ng araw sa Alabang, Muntinlupa nitong Sabado de Gloria, makikita ang lalaking ito na bumaba ng motorsiklo habang dala ang 1 galon ng langis. Agad niyang isinalin ang langis sa isang nakahintong jeep sa kalsada. Siya si Tatay Alan, isang jeepney driver. Ang nangyari pala, napilitan siyang iwan saglit ang kanyang jeep matapos itong tumirik at maubusan ng langis. Kinakailangan niya tuloy mamasahe sa pinakamalapit na gasolinahan. Kwento ng uploader na si Jane na isa sa pasahero ni Tatay Alan, hindi na raw tinanggap ng sinakyang rider ang bayad ng tsuper. Naantig yung puso ko kasi parang buti na lang may tumulong sa kanya kasi pagod na pagod si tatay, parang halatang stress sa kanya, nahihiya din siya na tumigil siya ng pasada tapos wala siyang gasolina, 'di ba? Naawa rin daw si Jane kay Tatay Alan nang may mga umalis na pasahero para lumipat sa ibang jeep. Inisip ko noon, teka, kawawa naman si tatay. Paano kung, yun talaga yung pinaka nag-struck sa mind ko na what if pagbalik niya, wala na kami. Sino yung matitira dun sa jeep? Paano yung jeep niya? Kasi
may chance na maklump siya doon. Kalaunan, natuloy din ang kanilang biyahe. Umani din ng simpatiya ang butihing tsuper. Nakalikom si Jane ng tulong pinansyal. Kaya pupuntahan daw ni Jane si Tatay Alan bukas sa kanyang terminal para iabot ang naipong tulong. I hope yung video na na-share ko online, mag-encourage din sa ibang tao na kapag nakita nilang, alam mo yun, may opportunity to help, they will also help others. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Mahirap ang ganyan, mabusan ng gasolina o ng krudo. Lalo na maraming jeep kasi hindi umaandar yung gas gauge eh. Tsaka malayo pa yung pupuntahan ng gasolina, no? Pero nakakatuwa, sa ganitong krisis na nararanasan natin, no? May mga, dito lumalabas yung mga tao na yung may mabubuting loob talaga na gusto nilang tumulong. Yun, lalo na sa ating mga drivers, riders, yes. Sakto na tayo. Sige, goodbye na tayo. Pinapalis na tayo. Yan po ko rin. Matungtuwa ko masyado. Sa short banter eh. Oh, short banter. Very Sobrang short. Very yeah. short. Sige. Goodbye na tayo. Yan po, 45 minutong pag-iwas pa lang ang headlines. Balta diskusyon para sa pagkubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa Balta sa Public Service. Ako po si Adlingao. Walang iwalaan sa Frontline Drive.